Ito ay isang pressure regulator or pressure reducing valve. Ang trabaho nitong pressure regulator is to reduce the inlet pressure. For example, meron tayong 8 bars at gusto nating pababaan. At yung isang trabaho niya rin is to maintain the stable pressure ng outlet natin. Ang component ng isang pressure regulator ay may knob. Ito yung knob. Ito yung body niya. Ito yung inlet. Ito yung outlet. Meron tayong pressure gauge. Yung pressure gauge is yung kinukuha niya na reading is yung outlet natin. Yung inlet natin is steady na yan na 8 bars. Yan yung nakaset natin sa cutout pressure ng pressure switch natin. Sa taas, meron tayong, balik ko lang to, meron tayong diaphragm. Yung diaphragm may o-ring, may shaft, may butas, may adjusting spring tayo, at itong plate na to, washer plate. Yung knob natin may stud siya at may butas din. At sa main body natin, itong body natin, may itim. Yan yung main valve niya. Ito yung seat ng valve. At sa main valve, makikita natin dito, may spring yan sa baba na pupush downward yan. This time, gusto natin i-increase ang outlet pressure natin. For example, meron tayong existing na 4 bars at gusto natin gawing 5 bars. Yung una natin gawin, maluwag to. So, syempre, ikutin natin tong knob until ma-reach yung gusto nating desired pressure ng outlet natin. So, ano yung nangyayari ano yung gumagalaw na component pag iniikot natin tong knob? Tingnan natin sa loob. So, every time na iikutin natin to is nagmo-move din yung diaphragm. Yung diaphragm na to may shaft siya. So, yung shaft na yan yung magpupush ng main valve natin pababa. Pagbaba ng main valve natin, papasok na yung 8 bars natin dito sa outlet side. Yung outlet side naman is na-pressurize na kasi napapasukan na siya ng 8 bars. Yung mangyayari, for example na lang, dahil pinaikot natin yung knob na to, nung pinaikot natin tong knob na to is binigyan natin ng load yung spring. So yung spring na yun is for example na lang yung force na nilagay natin sa spring dahil inikot natin to, let's say 100 Newton. Tapos yung 5 bars natin na gusto natin is 100 Newton din yung compressed air na yun sa outlet natin. By the time na yung outlet natin na pressure is umabot na siya ng 5 bars, so equals to 100 Newton na yun, at yung load ng spring natin is nasa 100 Newton din yun. So yung mangyayari is nasa pressure equilibrium na siya. Yung ibig sabihin lang nun is nasa balance na yung force ng compressed air natin sa outlet at yung force ng spring. Yung mangyayari, dahil 'di ba natulak niya to pababa at napasukan na ng inlet natin na 8 bars. So, yung mangyayari is dahil sa gradual increase ng pressure natin, namumove backward din to, pataas. Kasi nag-i-increase din yung pressure nito eh. Mapupush niya tong diaphragm hanggang mag-close na yung
yung main valve natin at wala nang pumapasok na hangin. Mag-steady na ngayon yan sa 5 bars. At yung main valve na yan at yung diaphragm na to, yung shaft na to is nakadikit talaga yan. Yun yan. Sa itim na yan sa gitna, nakadikit talaga yan. This time, gusto naman natin ngayon pababaan yung outlet pressure natin. For example, meron tayong 5 bars at gusto nating ibalik na naman sa 4 bars. Yung una nating gawin, higpitan ko lang konti. Yung una nating gawin is turn natin counterclockwise yung knob. Ngayon, pag turn natin counterclockwise, diba yung spring natin is galing siya sa equilibrium na. Nasa balance na. Yung force ng compressed air natin at yung force ng spring is pareho na siya. So, nag-balance siya. Nag-steady na yung diaphragm natin. Ngayon, pag inikot natin to clockwise, so ibig sabihin, binawasan natin yung load ng spring o yung force ng spring natin. Yung force ng outlet natin, meron din siyang, for example, 100 Newton. At dahil inikot natin to clockwise, nabawasan natin yung force, palagay na lang natin nagiging 18 Newton na lang siya. So ngayon, yung gumagalaw sa loob dahil binawasan natin yung load ng spring is napupush niya to upward yung diaphragm na to. Kasi mas malakas yung force nitong baba Kasi yung baba, ito na yung outlet natin na 5 bars. Tapos nagbawas tayo ng load dito sa spring natin. Yung tendency, maangat yung diaphragm na to. Pag angat ng diaphragm na to, di ba sinabi ko kanina na yung shaft na to at yung itim sa gitna, yan, nakadikit yan. So, ibig sabihin, nasa close yan. By the time na ma-exceed ng outlet compressed air, yung force ng spring natin is maangat to. Pag angat to, so ibig sabihin, nakabuka siya. Napapansin nyo, di ba may butas to? Papasok ngayon yung hangin dyan. Papasok yung hangin sa butas na yan hanggang doon sa pinakita ko rin kanina na butas dito sa taas. Yan dito, butas yan, may grasa lang. And then to atmosphere na. So in short lang is gusto lang natin pababaan yung pressure. Yung ginawa lang natin sa process na to is pina-exhaust lang yung hangin. Pag exhaust ng hangin, ngayon yung force ng outlet natin, is bumaba na rin kasi na-exhaust na Ngayon, ito ay 18 Newton at ito ay nagiging 18 Newton na rin. So, nagiging pressure equilibrium na naman siya. Yung mangyayari is babalik na naman siya sa original position niya. Diba nakaangat to? Babalik na naman siya sa close position hanggang wala nang dadaloy na hangin dito. Hanggang aabot na siya sa gusto nating 4 bars.